1986. So dati, sinisindihan niyo siya? Oo. Ngayon, hindi pati na. sigarilyo, pati pipa. Kasi Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Nang mapatalsik sa pwesto si Erap, si Gloria Macapagal Arroyo ang naluklok sa Malacanang. Sa lahat ng mga pangulo, siya lang ang galing narito. Especially geography. Sa loob ng palasyo, nakapanayam namin ng Pangulong bihira lang raw kung magpa-interview. Sa aming pag-uusap, ilang beses niyang binanggit ang pangalan ng kanyang ama. My father was the greatest mentor and I observed him at close range. At ang pinakamalaking leksyon ay a president has to work tirelessly para sa pag-ibayo ng buhay ng taong bayan. Iilan lang sa atin na makakaranas na manirahan sa palasyo. Teenager si Gloria nang ang ama niya ang naging pinakamakapangyarihan sa bansa. We go to Malacanang and how many times we wanted her to be naughty. We want to hide her so that where is Gloria? What happened? She got kidnapped. Wow, this is she was not that naughty that she would not agree to it. O ito po bang pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang? Yung kailangan mag-aral ka parate, kailangan nakasubsub ka sa pag-aaral? Actually, hindi eh. Hindi? Hindi. Kasi nga, halimbawa, pinapabayaan nila akong manood ng TV kahit na nag-aaral ako. Kasi nakikita naman nila sa grades ko, maganda naman ang grades. Nang talunin ni Marcos si Diosdado, nagpaalam ang pamilyang Macapagal sa Malacanang. Ipinagpatuloy ni Gloria ang kanyang pag-aaral at nang magtapos, siya ay naging isang guro. Pero di naglaon, nauwi rin siya sa gawaing gobyerno. 1992, tumakbo siya sa pagkasenador, dala ang pangalan ng kanyang ama. Pumasok siya sa ika-13 pwesto. 1995, tumakbo siyang muli. Ang ekonomista at guro naging mala superstar ang imahe. Ang kulang na lang niya yung masa appeal. Nag-artista package kami. By association. Kasi may nunal dito. Kahawig ni Nora Honor. Maliit din siya. Konti. Na yung Nora Honor ang kanyang look. So, tinest market namin yun. Kinagat ng tao yun. So, nung bumaba siya sa Nueva Ecija at that time, somewhere in Nueva Ecija, pinagkaguluhan siya ng tao. Tinatawag siyang parang Nora Honor. Ang mga litratong ito na ginamit sa mga kampanya, kuha raw ng #1 supporter ni Gloria, ang asawa niyang si Jose Miguel Mike Arroyo. Si Mike Arroyo ay heredero ng pamilyang Tuazon na dati may-ari ng halos lahat ng lupaing naging Quezon City. The president was just 15 years old, nasa third year high school. Okay, and then the first gentleman was 16, he was fourth year high school. Nung natapos na si presidente from her college in Georgetown, they started going out. Before we knew it, he asked for her hand. Sa tulong ng kanyang asawa at official photographer, inilapit sa masa si Gloria. Paglabas ng resulta ng balota, #1 siya. They may even look outside Lakas. Yeah. Well, they're finalists. So, 1998, binalak niyang tumakbo bilang Pangulo. You have rolled up a very good lead. Will you kindly tell us about this lead that you have rolled up? In the SWS survey, I'm doing 20%. And Renato De Villa is doing 6%. That's about 4 million votes between us. Pero sa huling minuto, umatras siya at tumakbong vice-presidente ni Jose de Venecia. Hindi naman siya nagkamali. May dating ng isang superstar, kaya mas mataas pa ang botong nakuha ni Gloria sa aktor at nagwaging presidente na si Erap.
Pero hindi inaasahang sa isang iglap. The no votes have it. Any objection? Mapapabilis ang pagluklok niya sa kapangyarihan. Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill As President of the Philippines. my duties as President of the Philippines. Tinawag na incorruptible si Diosdado Macapagal. Makalipas ang 36 na taon, babalik pala sa palasyo ang kanyang anak na si Gloria. Since we did not know the day that I would become president, that weekend, meron akong mga appointment to go to certain barangays. Nakapunta pa rin ako. Tinuloy pa rin ninyo. Pangulo na Pangulo ako. na, yes. Pero hindi pa kasi pumapasok ang PSG sa akin. Kaya nakapagpunta pa ako sa barangay. Pero at that point ba, napaka-sudden yung pag-ano Hindi, ninyo, no? pero Bilang naman, presidente. Well, sudden in the sense na you didn't know the day it would happen. Yes. Nang maupo sa pwesto, nagtrabaho agad ang Pangulo. Tinatanong na namin yung PSG, ano bang vitamins ni Presidente? Para yun na rin ang iinumin namin para makasabay kami. Medyo mahirap siya as a beat. Tsaka matrabaho kasi si GMA medyo matrabaho talaga. This is an acknowledged fact. I am sure pati yung mga nasa oposisyon, tatanggapin nila na masipag si Pangulong Arroyo. Hands-on siya. Siya yung kulang ang 24 na oras ang araw para sa kanya. Pero kauupo pa lang sa pwesto, may mga kumwestiyon na sa kanyang pagkapangulo. Ang pangyayari sa Mendiola ay isang malaki at maagang bangungot para sa isang administrator. Mukhang ito'y mga gasolina. Isa sa mga mahalagang aspeto nung first 2 years, lalo na after yung EDSA 3, so-called, paano ba siya mapapalapit sa mga mahihirap? Kasi nga, ang mga mahihirap, malaking bahagi ng mahihirap, magpahanggang ngayon, ay malaki ang pagtingin at pagmamahal, paniniwala kay Ginoong Estrada. Go ahead, Gloria. Tell us what's good with the economy. Well, Teddy mentioned them. Mula pa already. noon, iisa lang ang bukang bibig ni Gloria. Pero ganun na rin sa tatay ko. Yung public servant, ang pinag-iisip mo, yung kinabubuti ng taong bayan. Binabatigos ka dahil sa ginagawa mo. Pero alam mo na yun ang tama eh. At hanggang ngayon, Okay rin sa akin kung maalala nila, ako ay nagtrabaho na masipag araw-araw, gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Talagang umunlad ang ekonomiya and it's gone at a higher pace. Kasi, sinulong niya yung VAT. At saka yung additional taxes, the revenues that we got is what's helping us now because of the global crisis. So at least give credit where it's due. May asenso nga ba? Ramdam na ramdam ko yung pag-asenso. Naramdaman ko pag-asenso. Naramdaman ko yung pero kung kay Gloria ramdam ang kaunlaran, hindi lahat naaambunan. Masasabi natin na ano ba nangyari. Gumanda nga ang ekonomiya, pero hindi naramdaman ng mga taong gusto nating maramdaman of all. In other words, we want to concentrate on improving the lot of the poor. That's the situation. At kung masipag si Gloria, masipag rin ang mga bumabatikos sa kanya. Si Gloria, I mean, you have to admit the challenges, the awkward mutiny. Sa mga sandaling ito ay nagkaroon ng tensyon. Hindi nyo magawa! Bastos nyo ha! Yung mga institusyon na sira! EDSA 3 that you had to face, the ZTE. Kaya ako nandito para maliwanagan yung mga bagay. Lahat yan, dambuhala yan, Hindi basta yan. Explosives we have set up are laid down there to defend ourselves. The crisis in Makati is over. Kinakalagkat ang ating gobyernong itong pinamumuluhan ni Gloria. Yung mga tatanggap sa aking panawagan, magkaisa, welcome.
Yung mga hindi tumatanggap at patuloy na manggugulo, we, from the top to the barangay officials, will enforce the rule of law. Diba? Maybe some criticism is constructive, lalo na if they say what to do. Unfortunately, most of the criticisms are just, but they don't really have a plan. They're just, it's just to break down, not to build up. Sa harap ng kanyang gabinete at ng media, siya'y matigas at matapang. Kailangan pag nagko-cover ka sa kanya, alerto ka lagi. Kasi hindi mo alam kung meron siyang bibitawang salita, kailan siya magtataray, na madalas ding nangyayari. Pikas daw sa Pangulo ang pagiging istrikta. Yes, but who is guarding, who is inspecting these ones? Where is it now? Oh, you see? They're not coming from the parking lot. Where's the studio prompter? You know, even with me, she has screamed at me. But I understand, and that boy, it's no more. It's gone, and then she's the same again. Napag-usapan nyo kanina yung tungkol sa media. How do you think media has portrayed you? Is it accurate, inaccurate, fair, unfair? Inaccurate. Inaccurate! Yes. Inaccurate. Yes. Bakit po ninyo nasabi? So, hindi tama ang Marami, kaya nasabi ko, maraming mga innuendo at rumor na nagiging papaglabas, naging facts. Can you be more? No, I don't. Can you be more accurate? No, well, here I am. Like what? No, I don't want this interview. I don't want this interview naman to be a quarrel with media. No, we're talking about. I wanna be positive nga eh. Hanggang sa pagkapangulo, malinaw na may hatak pa rin ang kapangyarihan ng kamera. May poste. Long shot. Nakiki-extra yung bata. 5, 6, 7, 8. Sa ating bansa, tila hindi lang presidente ang ating binoboto, kundi pati na rin ang kanilang pamilya. Ilang beses inakusahan si First Gentleman ng pakikialam sa gobyerno. He's like a punching bag. People like to hit him. Only appeal that they shouldn't be biased. Hindi naman may ginawa kami para sa kanila. Mali agad. They should first look and examine. They should also look at themselves because sometimes maybe they're also guilty of the same fault they're trying to accuse us. Ang issue dito, whether or not may ill-gotten wealth and how we can prove that they're innocent or guilty. No? He will answer any question about the case. I would like to tell the people of a grave injustice done to my family by Congressman Alan Peter Cayetano. The public has been shown the official bank documents belying his claims. When you talked about my father's being incorruptible, I want to say that ako rin, galit din ako sa katiwalian. And I do my best to fight corruption in government. First and foremost, I'm a Catholic president. President. Secondly, I'm a public servant. And then third, only am I a family person. Kaya ang tendency ko is my family should be self-effacing and I try to keep them away also as much as possible from public life. Matapos ang panahon ni Marcos, si Gloria pa lang ang presidenteng nagkaroon ng panibagong termino. Relieved of the burden of politics, I can devote the last year and a half of my administration to the following. First, strengthening the economy. Tatakbo ako sa pagkapangulo sa eleksyon ng Mayo 2004. Hindi dapat maulit ang nangyari sa tatay niya. At sinasabi niya yun sa amin. Kasi kung natatandaan natin, si Diosdado Macapagal, nagsabing hindi siya tatakbo, tapos nagbagong isip niya, tumakbo siya laban kay Ginoong Marcos, natalo si Macapagal, nanalo si Marcos. Mahirap ang nakalaban ni Gloria noong 2004. Isang puwersang masa na mahirap tibagin, maski pa siguro ng totoong Nora o no. This tape is the mother of all tapes. Sa Hello Garci scandal, inakusahan si GMA ng pandaraya para talunin si FPJ. You have stolen the presidency, not once, but twice!
Sa unang pagkakataon, humingi ng tawad ng isang pangulo sa buong bansa. Let me tell you how I feel personally. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Ibang-ibang Gloria ang humarap sa publiko. I was not so much in favor of, not of the concept, but of the manner. The message could have been the same, but the manner in which it was stated, the medium could have been studied more. Sa kabila ng mga iskandalo, hereby submitting our collective irrevocable resignation. Gusto namin malinis na eleksyon. At pinakamababang approval rating sa kasaysayan ng surveys, si Gloria nasa Malacanang pa rin. Tinanong ko siya kung maaari naming pag-usapan ang mga kontrobersyang ipinungkol sa kanya at sa kanyang pamilya, pero hindi na ito sinagot pa ng Pangulo. Sa interview, madalas niyang sabihing nakatuon siya sa kanyang trabaho at hindi sa mga batikos laban sa kanya. We must improve moral standards in government and society. Naalala ko, naiisip ko, pagod ng taong bayan sa yung bang pagwawatak-watak. At gusto ng taong bayan ay ang isang leader na masipag na magtatrabaho para mapalitan ang sistema. And that is what I've tried to do. I've tried to work hard every day to be able to instill permanent change in our economy para sa ganon makakaabot tayo sa ating hinahangad na maging moderno at masaganang bansa. Ang kwento ng ating politika ay kwento rin ng isang abogado, isang sundalo, Isang asawa, isang aktor, at isang anak. mga tao lamang na binigyan ng kapangyarihang mamuno. Kaya hindi dapat sa kanila lang iasa ang kinabukasan ng bansa. Responsibilidad nating lahat ang makialam, maglantad ng katotohanan, at makipaglaban para sa kalayaan. Ang mga kwento ng mga pangalang nakaukit na sa ating kasaysayan ay karapat-dapat lamang na ating balikan. Dahil hindi ba't ang nasa puso ng demokrasya ay ang pagkakataong isulat at baguhin ang sariling kapalaran gamit ang mga leksyon ng nakaraan. Ako po si Mel Tiangco, Arnold Clavio, Vicky Morales, Jessica Soho, Mike Enriquez, magandang gabi po sa inyong lahat. I hereby affirm my candidacy. Ako si Fidel Valdez Ramos. Ako si Joseph Ernesto Estrada. My duties as President of the Philippines. Protector of the common man. Join us, America, as we build a new home for democracy. Kami ay naniniwala na kayo ay tumatanggap sa amin. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak. Huwag niyo kong subukan. Create more jobs and to encourage business activity that is unhampered by corruption.